Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Kumusta po kayo? Magandang umaga sa mga umagang oras, magandang tanghali, magandang araw po sa inyong lahat. At naway nasa mabuti po kayong kalagayan na nararating ito pong ating pong lingguhang pag-aaral, pagtalakay ng mga kasulatan, all scripture rightly divided. At gamit po ang ating kinikilalang final authority, ang King James Version of the Word of God. Sa linggong ito mga kapatid, muli ay babalikan po natin ang ating theme. Part 2 na po tayo ngayon mga kapatid, na pinamagatang the infallibility and authority of the scriptures or the Word of God. At muli ay babasahin ko po sa inyo ang text na ating pong binasa noong nakaraan, Psalm 12:6 and 7. The words of the Lord are pure words as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. At nais na rin pong i-quote ang 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Tigilang kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat na hindi ka po nagkulang sa pagkakaloob sa amin ng lahat ng aming kailangang malaman. Sa pamamagitan po ng iyong salita, kami po ay naniniwala na meron po kaming complete and sufficient Word of God at wala na pong ibang kikilalanin na authority, mapagkakatiwalaan at walang sablay, walang mali na aklat. Hindi po ang aming sarili, hindi po ang aming organization, hindi po ang aming karunungan, kundi ang iyong salita na nagmula sa iyo, Panginoon. Salamat na kami po ay may access ngayon sa mga salita mo at salamat din na bilang mga hintil, bagamat sa nakaraan ay walang Diyos, walang pag-asa, walang Kristo, kami po ngayon ay may napalapit by the blood of our Lord Jesus Christ at kami pong ginagamit mo ng mga Gentiles na member ng iyong katawan. Meron pong Word of God at salamat o Diyos Ama, isang dakilang pasasalamat ang aming pong ipinagkakalob sa inyo sapagkat kami po ngayon ay ginagamit mo, Panginoon, bilang miyembro ng iyong katawan. Na ikaw ay malalahati, iyong salita ma-magnify, mapatibay ang bawat tagapakinig ng iyong mga salita sa gabing ito. Sa pangalan po na ito na Kristo na tagapagligtas. Amen. Balik tanaw po tayo saglit mga kapatid sa ating pong ginawang pagtalakay ng mga nakaraang linggo. At nais kong bigyang diin muli mga kapatid ang mga ibinigay po nating salita na binigyan po natin ng kahulugan. Halimbawa, ang salitang infallible, kung saan hinango po natin, ito pong ginamit po natin na infallibility. Pag sinabing infallible, mga kapatid, ay not capable of doing any error, inerrant or inerrable. Hindi po pwedeng makagawa ng pagkakamali. Walang mistake, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin ng infallible. That means infallible ay walang kahit na ni katiting na kamalian, mga kapatid. Hindi po imposible po na magkaroon ng error o pagkakamali pag sinabing infallible. At yan ay tumutukoy po dito sa Acts 1:3, kung naalala po ninyo, walang ibang tinutukoy na infallible proofs, kundi ang mga kasulatan, mga kapatid, ng scriptures. Okay, gaya po ng ating ginawang pagtalakay. And then yung word po na authority, mga kapatid, ay of course ginamit din po yan sa mga kasulatan at nais ko pong bigyan ng pansin kung ano po yung kahulugan. Ito pong salitang authority, ibig sabihin po niyan ay legal or rightful power, a right to command or to act. Power exercised by a person in virtue of his office or trust. Dominion, jurisdiction. Yan po yung kahulugan po ng salitang authority. Isa pang kahulugan, a citation, as from a book or file. Ito ay isang cited na isang maaaring kataga o mga salita mula sa isang tinatawag na aklat. Okay? Ginagamit ito in defense or support. The source from which the citation is drawn. So, ang ating pong pinagbabatayan ngayon, mga kapatid, ng ating pong tinuturo ay mula sa kinikilala nating infallible book
authoritative book. Walang iba kundi ang tinatawag nating the Word of God, the Word of Truth, the Scriptures, the Holy Scriptures, Scripture of Truth, and so forth. Ganyan po yung mga ginamit na expression sa Word of God, mga kapatid. Now, dinefine din po natin noong nakaraan ang salitang magnify sapagkat ginamit po yun sa Psalm 138 verse 2 na kung saan si King David nga, sabi niya, thou hast magnified thy word, O Lord, ang Lord po ang kanyang tinutukoy, O Lord, thou hast magnified thy word above all thy name. So, ganun po ang pagtingin ni David, and I believe ang Diyos mismo, no? Dahil yun po yung tinuran mismo ni David, thou hast magnified thy name above all thy I should say thou hast magnified thy word, above all thy name. So dapat ganun din po ang ating pagkilala, ano po? Ang ating paniniwala, pagtitiwala sa salita ng Diyos dahil mismo ang Diyos na po ang nag-magnify ng palaki, okay, sa kanyang salita, dumakila sa kanyang mismong mga salita. So ang salitang magnify ay to make great or greater, to increase the dimensions of, to amplify, to enlarge, either in fact or in appearance. Yan, to increase the importance of, to praise highly. Yan po yung mga kahulugan ng salitang magnify. To praise highly. Papurihan. Mataas na papuri ang pinagkakaloob po natin sa salita ng Diyos dahil ang Word of God mismo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, ay equal with God. Ano po? Marami pong mga verses na nagpapatunay na ang Diyos at ang kanyang salita ay may pagkapantay, may equality, mga kapatid. Mismong ang salita niya, ang reflection ng kanyang attributes, ng kanyang karakter, ng kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Ayan po. So, yan po yung mga binigyan po natin ng pansin na mga words. At ngayon nga mga kapatid ay isang tanong ang nais ko pong sagutin bago po natin ipagpatuloy itong ating pagtalakay. Ang tanong is, ano po ba ang tinatawag na scripture? Kasi nga kanina, kinot po natin ng 2 Timothy 3:16, all scripture, which I believe from Genesis to Revelation. At kung maalala po niyo mga kapatid, ano po? Nung sabihin po ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 na all scripture is given, of course, by inspiration of God, yung first 4 words, bigyan po natin ng pansin, tapos na po ang tinatawag na canon of the scriptures. No po? Wala po yung word na canon, pero that means kompleto na po ang word of God. Wala na pong idadagdag pa, wala na pong kasunod pa na scripture after 2 Timothy chapter 2 Timothy, yung huling sulat ni Paul kay Timothy. Okay? So, we believe na hindi po Revelation ang last book. Although, ang Revelation naglalaman ng mga bagay patungkol sa mga huling araw or last days or last things, mga bagay na matutupad pa in the future. Okay. So, mga kapatid, ang scripture, batay po sa isang talata na mismong hango po sa sulat ni John. Ganito po ang sinasabi sa John chapter 10, verse 35. If he called them gods, unto whom, the notice, the word of God. So, nandiyan po yung mga katagang, the word of God came, and then notice, and the scripture cannot be broken. So, ang expression or mga katagang, the word of God, ay tinawag po na the scripture. So pag sinabing scripture, word of God po yan. All scripture tumutukoy sa lahat ng salita ng Diyos na given by inspiration. Sa 66 books na meron po tayo ngayon from Genesis to Revelation. Yan mga kapatid. So lahat ng nakasulat sa aklat na ito, from Genesis to Revelation, tinatawag po yan na all scripture. Kung sasabihin natin na Old Testament lang ang nasa context dahil verse 15, may mga claim po na ganon, then we would say ang mga sulat ni Pablo ay hindi kasama sa scripture. We cannot say that, of course. We believe na lahat ng sinulat ng mga tinatawag na New Testament, so-called New Testament writers, ay kasama sa all scripture. Maging mga sulat ni Paul, of course. At we believe na it's through the mystery revealed to Paul ay nakompleto
Okay? Ang salita ng Diyos ngayon. Meron tayong all scripture. Ayan po, mga kapatid. So, let's continue. At least, na-identify po natin kung anong tinatawag na scripture. Ito po ang Word of God. Now, meron tayong mga tutunghayang mga scriptural keywords. Mismong hango sa mga kasulatan na mga salita. Ang tawag ko dyan ay keywords. Mga salita na kung saan ginamit mismo dito sa ating kinikilalang Word of God na siyang magbibigay sa atin ng understanding to better understand ito pong kawalan ng kamalian, kawalan ng error, inerrancy, at authority, okay? Authority ng salita ng Diyos. So, ayan. So, dito sa study na ito, dito sa pagtalakay na ito, mga kapatid, is tutunghayan po natin yung mga katagang binanggit ko nga, keywords, na kung saan ay nagbibigay linaw o liwanag sa atin kung paanong nabuo ang mga kasulatan. Okay? Kung paano nagkaroon tayo ngayon ng Word of God, kung paano nakumpleto ito, kung paano naisulat ito, at yung katiyakan na magkakaroon tayo ng understanding, katiyakan, maliwanag na understanding, katiyakan na magkakaroon tayo ng understanding sa kung ano ang nasusulat. And of course, hindi po madali sapagkat sinasabi mismo ni Paul na study to show thyself approved to God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, nakumpleto na po ang word of truth, ang all scripture, at mismo sa scripture ay may paglilinaw, may teaching tungkol sa hindi lang yung tungkol sa kung paano nabuo ito, paano nagkaroon ng sinulat, kundi nandiyan din po yung sinasabi ng kasulatan, turo ng kasulatan na we would be able to understand. Although mahirap, mga kapatid, dahil obviously sa ating pong mga tagapag-aral, mag-aaral, I should say, ng salita ng Diyos, meron at meron pa rin tayong variations, pagkakaiba sa ating pong mga aral, sa ating pong mga itinuturo. Kaya nga, mahalaga na mayroon po tayong kinikilalang final authority, hindi po ang tao, hindi po ang isang Doctor of Divinity, Doctor of Theology, or Bible scholar na tinatawag, Greek or Hebrew scholar. Dahil kapag sila po ang kinikilala natin o kikilalanin na natin na authority, and then nakasandig na po ang ating paniniwala, nakasandal na po ang ating paniniwala at pagtitiwala sa karunungan ng tao. At yun po ay ayaw natin mangyari. Isang napakadelikadong pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Now, mag-umpisa po tayo, mga kapatid, sa mga katagang revelation. So, very popular na word po yan. Okay? So, isa po sa mga keywords upang maintindihan natin kung paano nagkaroon tayo ng Word of God, ano po, at nalagay sa panulat o naisulat, at upang maintindihan natin is dapat malaman natin na nagsimula ang lahat sa pamamagitan ng tinatawag na revelation. Now, by the way, mga kapatid, dahil tayo po ay nagsasaliksik at nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po pwede na hindi po natin pairalin ang pananampalataya. Paalala lang po, sabi mismo ni Pablo sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So saan po ba magmumula ang pananampalataya? Sa word of God. Ang word of God mismo ang lilikha, magpuproduce ng pananampalataya sa isang believer. Kung wala tayong encounter sa word of God, wala tayong kinikilalang final authority, walang mali, walang sublime na salita ng Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya. So dapat ma-discover po natin yan kung alin po ba talaga ang tunay na Word of God ngayon sa mga nagkalat na napakaraming translations. Nakalulungkot lang. Isang araw ay narinig ko ng isang kilalang preacher at may impluensya, mga kapatid, na nagsasabing ang King James Version daw ay hindi po perfect. Yung mga naniniwala daw ng King James Version ay Word of God or totoo or perfect ay kulto. Isang kulto daw ang paniniwala sa KJV or King James Bible. So, dahil ang sabi niya ay inaral daw po niya ang bagay na yan at siya po ay nagtapos ng isang doctoral degree. Meron po siyang
Siya po ay Doctor of Divinity or maaaring Doctor of Philosophy. Nag-doctoral degree po siya, may doctoral degree, nag-doctorate siya. Yan po yung kanyang claim. At sinasabi niya na ang mga King James translators, no? Ito yung internal evidence na lang po, internal evidence, reasoning from internal evidence. I should say external evidence, not internal. Po. Dalawang klase lang po yung ebidensya. Kung akong tatanungin nyo, sa pagpapatunay, gaya ng ginagawa ko ngayon, kung ang Word of God ba ay available ngayon, may perfect Word of God ba, I believe na dapat yung kung ano yung nakasulat, internal evidence, hindi external evidence. No? Yung external evidence, sabihin natin, ganito yung nag-utos niyan, si King James, one ng England bakla, something like that. Yung mga translators ay biased dahil mga Anglican, something like that. At kung ano-ano pa, external yun. Ang atwiran natin yun. Pero ano ang internal evidence? Ano ang sinasabi ng Word of God? So dapat maging mapanuri tayo, magsaliksik mga kapatid, at hindi basta-basta naniniwala sa sinasabi ng isang tao dahil hindi po sila ang authority ang Word of God. Dahil kapag tayo ay naniwala sa kanila, sa wisdom of men, ay ibig sabihin, hindi na po natin kinikilala ang authority ng Word of God, kundi ang authority ng tao. May mataas na pinag-aralan at may degree, scholar siya, Hebrew at Greek scholar, something like that. I'm sorry to say, mga kapatid, ano po? Hindi po ako galit sa inyo, but I don't agree, I disagree na dapat po ako nakikinig at naniniwala, sumasandig sa pananampalataya sa mga sinasabi ng tao. Mas pipiliin ko po na sumandig at maniwala sa sinasabi ng mga kasulatan, sa internal evidence mismo ng Word of God, the infallibility and authority of the Scriptures. So again, the first word is revelation. Ang word na revelation ay nagmula sa salitang ugat na reveal. Okay? Reveal. Na ibig sabihin ay to make known. Okay? To make known, upang ipaalam. Okay? To make known. That which has been concealed. Ipaalam kung ano yung nakatago. Concealed. Ano po? Or kept secret. Kung ano yung iningatang lihim. So, yun pong ibig sabihin ng reveal. Ikakayag mo, ipapaalam mo kung ano yung itinago o kaya yung sinikreto. To unveil. Parang sa isang tabing, i-unveil mo, buksan mo. And then, sabi dito, to disclose. Kung ano yung nakasara ay i-disclose, i-open mo. To show, papakita mo. Specifically, to communicate, ipapahayag, to communicate that which could not be known or discovered without divine or supernatural instruction or agency. So, ang revelation, ang gagawa niya ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng sikreto o lihim, sa kanya galing yung mga tinatawag na mystery, sikreto, at siya rin ang magpapahayag. At gagawin niya yan, tinatawag natin yan na revelation. Okay? Ayan. Now, let's move on. Another meaning, para mas clear sa atin is, ang revelation is the act of revealing, disclosing. Halos parehas din po sa nabanggit ko na pong meaning, mga kapatid. Now, tukayan po natin ang ilang mga talata sa kasulatan tungkol sa pagkakagamit ng salitang revelation, reveal, kung paano pong ang Diyos ay naghayag sa mga taong kanyang ginamit. Okay, by the way, ayon sa dictionary na akin pong pinaghanguan ng meaning, ang revelation ayon sa theology daw, sabi niya ay the act of revealing divine truth. Ito po yung hakbang o act ng Diyos sa pagpapahayag ng divine truth galing sa Diyos ng mga katotohanan, that which is revealed by God to men, especially the scriptures. Okay? So, nag-quote po siya dito ng isang verse at yan ay hango sa sinulat ni Pablo sa Ephesians 3:3, by revelation he made known unto me the mystery. Exactly, I agree with that definition, mga kapatid, dahil meron naman pong back-up na scripture, mga kapatid. Okay, let's turn to Exodus chapter 19, verse 3. Ito sa panahon ni Moses under the law, mga kapatid. In time past, and Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. So dito sa verse na ito, malinaw na si Moses umakyat sa bundok ng Sinai o sa Horeb,
At of course, tinawag siya ng Diyos. God called him up. The Lord called him out of the mountain. Then saying, so nagsalita, may sinabi ang Panginoon mismo kay Moses, mga kapatid. Okay? At yung kanyang sinabi, sabi ng Diyos, ng Panginoon, ito yung sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob, the house of Israel, of Jacob, and the children of Israel. So, take note dun sa salitang saying. So, may salita. Ang Diyos nagsalita. Ang kaugnayan sa Revelation yan. Job chapter 4, 42 verse 4 and 5. I believe na, by the way, ang book of Job, ang first book na isinulat, mga kapatid, sa mga kasulatan. Si Job ay nabuhay sa panahon ng Genesis period. If you will read the book of Genesis, wala pa po ang pangalan ni Moses. Sa Exodus lang po natin makikita yan. Okay? Sabi ni Job, again, 42 verse 4 and 5, Hear, I beseech thee, and I will speak. I will demand of thee, and declare thou unto me. I have heard. Yan, yung mga katagang, I have heard, narinig ko, of thee, by the hearing of the ear. So dito, may narinig si Job sa pamagitan ng pakikinig ng tenga. So, may kaugnayan sa Revelation. So, ito mga kapatid, ano po? May narinig, okay, sa pamagitan ng tenga. But now mine eye seeth thee. So, may kaugnayan din sa Revelation yan. Then let's move to Isaiah chapter 6 verse 8. Si Prophet Isaiah naman, sabi niya, Also I heard. So, meron din po siyang narinig. Ano yung narinig niya? The voice of the Lord. So, yun po ay revelation, mga kapatid. Diba? Narinig ko ang tinig ng Panginoon saying, so may sinalita. Siyempre, kapag may sinalita, no, may mga salita. It is composed of words. Kung ano yung narinig niya. Saying, ano po yung sinabi? Sabi ng Panginoon sa kanya, natinig ng Diyos, Whom shall I send? Sino ang aking susugo? And who will go for us? Then said I, sumagot naman po si Jeremiah, doon po sa tanong ng Panginoon, Jeremiah, send me. Yan. So, take note of the word heard. Narinig at may boses. Sa pamagitan ng tenga, narinig, may boses. At of course, hindi pwedeng walang salita. Maliwanag na salita. At ito nga, maliwanag yung mga salita. Who will go for, whom shall I send? Who will go for us? Very clear yung mga words, mga kapatid. Now, of course, marami pang mga, we will say, scripture writers, ano po, ang ginamit ng Panginoon in the past, but to save time, we will now go to Paul, yung ating pong kinikilalang apostol sa panahon ng dispensation of the grace of God, mga kapatid. So, sa account ng conversion ni Paul, may tatlong chapter sa Book of Acts chapter 9, 22, and 26. Ano? Maliban pa sa kanyang testimony, sa kanyang mismong mga sulat, kung paano po siya na-convert, kung paano po siya naligtas, paano po siya tinawag ng Panginoon bilang apostol ng mga hentil. Let's move to Acts chapter 9, verse 3, beginning from verse 3, and as he journeyed, ayon sa sulat ni Luke, no, recorded sulat ni Luke sa Book of Acts, dahil siyang sumulat, hindi naman po sulat ni Paul ito, ang kanyang sinasalaysay dito ay yung experience mo mismo ni Pablo, on the road to Damascus. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him, si Pablo po yan, a light from heaven, may nagliwanag mula sa langit, nasinag. And verse 4, and he fell to the earth. Si Pablo po yan, nasubasog po siya sa lupa. And then notice, and heard, nakarinig po siya ng boses. Si Pablo mismo yan. And heard a voice saying, so nagsalita yung voice na yon, yung narinig niya, okay? Sabi ng verse 4, and said, saying unto him, very clear yung mga salita, Saul, Saul, why persecutest thou me? So narinig yung boses, no? Clear yung boses, may mga salita, at maliwanag din dito kung ano yon. Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? Yun ang tanong naman ni Pablo o ni Saulo. And the Lord said, nagsalita ulit ang Panginoon, very clear ulit, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Then, verse 6, and he trembling and astonished said, Lord, tinawag na niyang Panginoon, ang Panginoong Jesus. Before, hindi po niya kinikilala ang Panginoong Jesus, ano? Pine-persecute niya.
yung mga followers ng Panginoon, pinakukulong at pinapatay pa kasama si Stephen, mga kapatid. Sa Acts chapter 7. And he trembling and astonished said, namangha si Pablo, nanginginig na may pagkamangha, Lord, sabi niya, what wilt thou have me to do? And sumagot ulit ang Panginoon, narinig niya yung boses, clearly yung salita, and the Lord said unto him, arise, bumangon ka, dahil nasubasog nga po sa lupa, and go into the city, the Damascus sa Syria, and it shall be told what thou must do. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no men. So dito mga kapatid ay very clear. May narinig na boses, may salita, no? At klarong-klaro mga kapatid. Yun po ang issue ng revelation, mga kapatid. Now, nais ko lang pong i-compare ang verse number 5, okay, sa Acts 9:5 sa NIV, mga kapatid. Meron pong mga missing words dito po sa NIV. Sabi po dito, who are you, Lord? Sabi ng NIV, Saul asked, then I am Jesus whom you are persecuting, he replied. So, wala na pong karugtong. Pero sa King James Version, ang verse 5 is, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. So, ilang salita yan. Marami po yung nawawala dyan. It is hard for thee to kick against the pricks. At actually, dun sa ilang mga references niyan, sa Acts chapter 22, ay binanggit din po yung it is hard for thee to kick against the pricks. Hindi po ako nagkakamali o kaya sa 26. Ayan mga kapatid. So, importante po yung mga salitang yun. Yun kasi yung mismong tinura ng Panginoon din sa mga sinabi niya, no? Kay Pablo, no? Lipon ng mga salita yan. It's hard for thee to kick against the pricks. Ang pricks ay mga matutulis na bagay. Yung ginagawa ni Paul na pag-persecute sa Panginoon sa Kristo, sa kanyang mga followers ay parang pagsipa sa matutulis na bagay. Ayan mga kapatid. It is hard for thee to kick against the pricks. Okay, let's continue mga kapatid. Nabagin ko kanina ang Acts 22. Let's go to Acts chapter 22 verse 14 to 15. And he said, the God of our fathers hath chosen thee. Si Paul o si Saul ang tinutukoy dito. And that thou shouldest know his will. Notice, pinili ng Diyos Ama, ng Diyos ng Israel, of course, no, at this time. At of course, ang Panginoong Kristo, hindi pa kilala ni Paul dito. Nagpakilala by the way ang Panginoong Kristo sa kanya nung siya ay risen glorified Lord, risen glorified na, a glorious body na. Hindi niya nakilala ang Panginoon sa kanyang humanity. Hindi niya nakilala ang Panginoon after the flesh. Hindi nga siya naniniwala. Okay, it was only after that Christ died, buried and rose again with glorified body na nagpakilala ang Panginoong Kristo kay Saulo. Okay? Yan po. Then let's move on. Ulitin po natin ang Acts 22. The God of our fathers hath chosen thee, si Paul po yan, that thou shouldest know his will, upang malaman mo ang kanyang kalooban. Okay, so dito take note, no? Pinili si Pablo upang malaman niya ang kalooban ng Diyos. And of course, dito pumapasok yung issue ng revelation. Paano nalaman ni Saulo o ni Pablo ang kalooban ng Diyos? Dahil may revelation. Ibig ko, may narinig na boses at may mga salita. Okay, na sinalita ang Diyos o ang Panginoon sa kanya. Let's just continue. Okay? Then, sabi rin sa verse na ito, sa verse 14, and see that just one. Makita mo kung sino yung just one, uppercase, just one. One iba kundi ang Panginoon Kristo. And shouldest hear, at marinig mo, shouldest hear the voice of His mouth. Kung saan galing yung boses ng Panginoon? Sa kanyang bunganga. Di ba? Sabi mismo rin ng Panginoon sa Matthew 4:4, mention not me by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, by revelation, lumabas yung mga salita ng Diyos, every word, sa bunganga ng Diyos, at may nakarinig ng boses na yon o ng mga salita na yon na lumabas sa kanyang bibig. Kagaya ni Pablo, kagaya ng mga propeta in the past, Moses, Job, and so forth, sina David. Ano po? Ayan. And then, let's move on. So, verse 15, for thou shalt be his witness, ikaw ang magiging saksi. Okay? Si Pablo ang tinutukoy, unto all men, sa lahat ng tao.
dahil wala na pong pagkakaiba ang Hudyo at Hentil nung tinawag na po si Paul. Pero before Paul, mayroong pagkakaiba. May pagkakaiba ang circumcision at uncircumcision, mga kapatid. Okay? Of what thou hast, notice, seen, kung ano yung nakita mo, dahil talaga namang actual na nakita ni Saulo o ni Pablo ang Panginoon Kristo. May revelation of Christ himself, no? Actual na nakita niya at may narinig. Sabi dito, thou hast seen and heard. Yung salita mismo ng Panginoon. Nabasa natin kanina yung ilang mga salita. And of course, lalahatin na po natin. Lahat na nakasulat ngayon sa mga sulat na mga sinulat ni Paul sa atin, lahat ng yan ay revelation mula sa Diyos. Lahat ay nanggaling sa boses ng Diyos at may salita clear na dumating kay Paul. Kaya meron tayong Word of God ngayon na kinikilala. Kaya nga tinatawag na Word of God dahil namutawi sa bibig ng Diyos. Yan ay by revelation. Importante po mga kapatid. So, nakalulungkot na may mga nagkiklaim na may revelation pa daw ngayon. Okay? Kung may revelation pa ang Diyos ngayon at nagpapatuloy, then kulang pa po itong hawak nating scripture, Word of God. Dadagdagan pa natin ito kung gano'n. Kung patuloy pa rin may revelation hanggang ngayon. Pero kinalulungkot ko sabihin, mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga claim na ganyan. Huwag po tayo magtiwala basta-basta kung sinong tao at hindi silang dapat natin kinikilala kundi ang Word of God. Word of God is complete and sufficient. All scripture is given. Ayan. Let's move on mga kapatid. Acts chapter 26 verse 14. And when we were all fallen to the earth, dahil may kasama si Paul, no? Ito po ay, again, cross-reference o kaya naman ay karagdagang information sa tatlong accounts, sa tatlong chapters sa Book of Acts. I heard, again, nandiyan na naman, narinig ko ang boses speaking unto me, nagsasalita sa akin. Saul, Saul, why persecutest thou me? Alam na natin yung kaninang galing yan sa Panginoong Kristo. It is hard for you to kick against the priest. So, ito yung sinasabi ko kanina sa Acts 26 pala, hindi Acts 22. Sorry for that, mga kapatid. And then, Acts chapter 18, many years later, mga kapatid, no? Almost every time naman sa Book of Acts, no? Ayon sa record ni Luke, ay nangungusap ang Panginoong Kristo kay Pablo. At gaya na sinabi ko maliban dyan, no? Sa mga sulat mismo ni Paul, ay mamaya magbabasa tayo tungkol dyan sa visions and revelations. So, sa Acts 18:9 to 10, then spake the Lord to Paul. Again, nandiyan yung mga katagang nagsalita ang Panginoon kay Pablo. Okay, in the night by a vision. Sa pagkakataon ito ay vision naman sa isang gabi. Pero yung kanyang experience ay actual na talagang pagpapakita ng Panginoon Kristo. Okay? Appearing talaga yun ng Panginoon Kristo sa kanya. Revelation ng Panginoon Kristo. Sa kanya, kay Pablo. Okay? Then, let's continue. Be not afraid, sabi ng Panginoon kay Paul, but speak and hold not thy peace. Magsalita ka at huwag kang manahimik. Yan pong ibig sabihin, hold not thy peace. Huwag ka matakot, no? Okay? For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee. So, ito yung mga assurance, salita mismo ng Panginoon, ano? Mismo ang Panginoon nagsabi sa kanya. At we cannot claim this. At sasabihin natin na walang mangyayari sa akin dahil mag-iingat sa akin, narinig kong Panginoon kagabi. We cannot do that, mga kapatid. Si Paul po ito. Maraming bagay na naranasan si Paul na hindi na natin pwedeng maranasan ngayon. Dahil meron na tayong kompletong Word of God. Nagre-rely, nagtitiwala, sumasandig na naman po tayo sa nakasulat na sa kompletong salita ng Diyos. Okay, ang point ko lang dito is may revelation talagang tinanggap si Paul. At narinig niya, clear ang mga salita. Yan, yun po ang issue ng revelation. 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 5. It is not expedient for me, doubtless to glory. Si Paul ito, I will come, notice, to visions, plural, hindi lang po isang vision yan, visions, and revelations of the Lord. So, maraming beses kasi na nagpahayag ang Panginoon, mga kapatid, po, hindi po isang bagsakan. Yung mga ipinahayag ng Panginoong Kristo kay Pablo, meron pong tinatawag na, we will say, progressive. Ano po? Hindi po isang bagsakan, kundi unti-unti yung pag-reveal ng sikreto, ng mystery, kept secret since the world began, kay Pablo. Ano po? Mismo sa Acts 26, sinabi ng Panginoon na may mga bagay na ihahayag sa kanya and the things that
yung kanyang mga bagay na nakita at mga bagay na ipapahayag pa sa kanya. Acts chapter 26 po yun. You will got the context. So, hindi po agad-agad na ipinagkaloob kay Paul yung revelation of the mystery. Okay, so let's continue. Sabi niya, I know a man in Christ. I knew a man in Christ, rather, about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or out of the body, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth. Ang Diyos nakakaalam, sabi niya. Such an one caught up to the third heaven. So dito, I believe na ang tinutukoy dito na a man in Christ ay walang iba kundi si Pablo. Hindi po ito isang unbeliever. Kaya dahil ang pinag-uusapan dito ay visions and revelations at si Paul ay nakatanggap ng visions and revelations, most likely si Paul po ang tinutukoy. Caught up siya sa third heaven. Yan po sinasabi ng verse. Okay? Then let's continue verse 4, how that he was caught up into paradise. Yung third heaven dito ay tinawag din niyang paradise. Then notice, and heard, nakarinig po muli. So, importante yan sa Revelation. Heard, ano kanyang narinig? Unspeakable words. Mga salitang hindi mabigkas. Well, anong ibig sabihin po nito? Unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. Hindi nararapat, hindi makatwiran o lawful sa isang tao na bigkasin o salitain. Yung mga narinig niyang unspeakable words. Now, I believe na kung bakit ginamit ni Paul ang mga salitang yan ay tunghayan po natin sa 1 Corinthians chapter 2 sa kanyang unang sulat, verse 7 to 9 sa mga taga-Korinto. But we speak the wisdom of God in a mystery. So notice, ang issue dito is yung mystery. Particularly yung mystery of the cross. Bakit ang Panginoong Kristo ay anong ibig sabihin o ano yung mga benepisyo, yung mga blessings ng kanyang kamatayan. No? Hindi po mystery na si Kristo ay mamamatay, ililibing at muling mabubuhay. According to the scriptures na po yan, alam din po ni Satanas yan, mga princes of this world, alam nila yung kasulatan. Okay? But kung ano yung magiging benepisyo, ano yung magiging blessings. Dahil si Paul, nagsalita tungkol sa blessing of the gospel of Christ, fullness of the blessing of the gospel of Christ. Sa Romans 15:29, hindi po nagkakamali. Nagsalita siya tungkol sa bagay na yan. Yun ang hindi alam ni Satan. Walang nakakaalam na sino mang tao dahil yan ay mystery kept secret since the world began. No? Dahil mismo dito sa context, kung alam lamang po ng princes of this world, yung mystery na yan, yung benefits, yung blessings of the cross, sacrificial work of Christ at Calvary, they would not have crucified the Lord of glory. Yan po ang sinasabi mga kapatid sa verse number 8. No? But let's again read verse 6. Howbeit we speak wisdom, verse 7, let's say, sorry. But we speak the wisdom of God in a mystery. Ito may comparison ng wisdom of God at wisdom of men. Kung ano yung nakasulat sa Word of God, yun ang wisdom of men. Hindi po ito opinion. Hindi, wisdom of God, revelation ng Diyos, pinagkaloob kay Pablo in this particular context. So by wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, so take note, ginamit dito yung mga katagang hidden wisdom. So itinagong karunungan sapagkat kailan po yan tinago? Since the world began. Mamaya, babasahin po natin Romans 16:25. Alam kong sa mga nakakaalam ng right division, kabisado niyo yan. But ang point ko dito is hidden wisdom yan, hidden God yan, ayon sa Ephesians 3:9. Hindi po yan hidden the scriptures. May mga paniniwala po kasi mga kapatid, no? Ng ilan po nating mga kapwa rin mananampalataya na ang mystery daw sa Romans 16:25 ay nakatago na dun sa mga kasulatan. Hindi lang naihayag, pero nung tinawag na po si Paul, kung ano yung nakalagay sa kasulatan, ano po ay naihayag. At si Paul do ang nagbigay ng linaw o through Paul, pagkakatawag niya apostol, kung ano yung nakatago sa kasulatan ay naihayag. Well, hindi po yan ang ibig sinasabi ng Romans 16:25-26. Meron pong missing sa ilang mga translation, wala po yung comma at wala po yung end. Yan po yung nakalulungkot mga kapatid. Maging maingat po tayo kahit sa comma at sa connectives kagaya ng end. Okay? Huwag po nating dediretsahin. Mag-iiba po ang meaning. Sa Ephesians 3 and hidden God ang mystery. Let's continue. Then sabi niya sa verse 8, itong mystery na ito, okay, which none, wala sa mga princes of this world, and I believe this is Satan,
and his angels, mga principalities and powers in the heavenly places, mga identified with Satan, mga wicked rulers, spiritual wickedness in high places, kaya sinasabi ng Ephesians 6:12, none of the prince of this world knew, past tense, hindi nila nalalaman yan, for had they known it, they would have crucified the Lord of glory. Then verse 9, take notes of verse 9. But as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Take note dun sa mga katagang, ito pong mga words ng mystery, okay, na ginamit no, para maihayag, para maipaalam, to make known yung sikreto, sabi ng verse, I have not seen. Hindi nakita ng tao, hindi rin narinig ng tao, dahil kept secret nga, mga kapatid. Hindi rin pumasok sa puso ng tao, sa isip ng tao, itong mystery na ito. Wala ni isa mang tao, even sa Old Testament times na tinatawag, kahit ng mga propeta, ang nakakaalam ng mga exact words ng mga salita ng Diyos na ginamit, pinahayag kay Paul na nagpapahayag ng mystery. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, I believe, ng 2 Corinthians chapter 12 kanina, nung si Paul ay makarating sa third heaven, nakarinig siya ng unspeakable words. In the sense na, unspeakable in the sense na, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, hindi pumasok sa puso ng tao. Walang nakakaalam kung ano yung mga nilalaman ng mystery, yung mga salita. Okay? Kay Paul lang po inihayag yan. It is in the sense na unspeakable words dahil yan ay words and terms, we will say, of the mystery kept secret, revealed to Paul, our apostle, at this present dispensation of the grace of God. Yan. It is, which is not lawful for a man to utter. Dahil kung hindi nga nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, hindi pumasok sa isip ng tao, how could a man utter yung words of the mystery? Exclusive, first hand na kay Paul lang po inihayag yung mga salita na nagpapahayag tungkol sa mystery ngayong dispensation. Yun po ang punto, mga kapatid, ng revelation. Yan po, revelation sa tinanggap ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12 at nakarating pa siya sa third heaven, sa paradise of God. Imagine that, importante po yun dahil ito pong mystery nito, kept secret since the world began, ay may kaugnayan sa heavenly places. Sa third heaven kung saan the body of Christ will reign with Christ in that heavenly places in His heavenly kingdom, mga kapatid. Okay, let's now move sa verse, sa binabanggit kong verse kanina, Romans 16. At basahin po natin ang Romans 16:25, word for word. Now to Him that is of power, excuse me po. Now to Him, ang tinutukoy po dito ay ang Diyos Ama sa context. Kung babalik po tayo sa naunang verse 24. That is of power, ang Diyos Ama, ang siyang may kapangyarihan, kakayahan to establish, wala pong yung establish dyan, patibayin, patatagin. Hindi po pundasyon ang pinag-uusapan, kundi pagpapatibay na sa pundasyon. Okay? To establish you according to my gospel. So si Paul nagsasalita. May tatlong bagay kung paanong patibayin, patatagin ng Diyos ang isang mananampalataya o mga members ng body of Christ. Number one is ayon sa aking ebanghelyo. My gospel. So chapter 2 verse 16 ng Romans, binanggit din ni Paul ang my gospel. Then sa mga sumusunod na chapters, may explanation kung ano ang my gospel. So basahin lang natin pag-aralan, maintindihan natin kung ano yung tinutukoy ni Paul na my gospel. Exclusive, my gospel. Hindi niya sinabing our gospel with the 12 apostles. My gospel. Sa scriptures, 3 beses ginamit ang mga katagang my gospel. Romans 2:16, Romans 16:25, at saka 2 Timothy chapter 2, verse 8. Hindi po ako nagkakamali, Yan. So, may context naman po yan. At dito sa Romans, may context po ang mga katagang my gospel. Doon sa Romans 2, konting patalastas, sa context ng Romans 2 is ang my gospel ay iniuugnay sa judgment of God.
Na sa araw na yon, sabi ng Romans 2:16, the day when God shall judge the secrets of men, I believe all men of all ages, mga kapatid, mga unbelievers, primarily in application, in the day when God shall judge the secrets of men according to my, sabi ko po, my gospel. Ito yung my gospel na yan. Bakit sinabing my gospel? Dahil ayon kay Paul, maliban sa mga explanation o detalye niyan sa Romans chapter 2, sa Galatians 1:11 to 12, sinabi ni Paul na but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men, neither was I taught it. No, sa context na yan, to quote and unquote, mga kapatid, I could not exactly quote it dahil hindi ko po nailagay sa notes. Sabi niya, yung gospel na yun is not after men, neither of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Kaya nga, may gospel kasi by the revelation of Jesus Christ, sa Kanya mismo, inireveal. Hindi tinuro ng mga tao, hindi gumamit ang Diyos ng tao para malaman ni Paul yung gospel na yon. Hindi niya sasabing may gospel kung may nagturo ng una at may nauna nang nag-preach sa kanya. May gospel dahil revelation of Jesus Christ, mga kapatid. So, sana makita natin yung puntong yun. Hindi po natin dinudiyos si Pablo. May mga accusation na dinudiyos daw po natin si Pablo, mga kapatid. Hindi na po bago yan. Matagal ko na narinig yan. Kalulungkot na hanggang ngayon, kapwa pa natin mga nag-aaral ng Word of God, nagsasabing ginagawa po natin Diyos mismo si Pablo. And that is so sad. Alam po natin hindi totoo yan. Hindi natin wino-worship si Pablo. Kahit sa ating mga pagtitipon, hindi natin sinasabing, sambahin ka Pablo. Okay? Hindi po ganon. Pero yan po yung isang accusation. Isang religious attitude din kung nag-accuse tayo ng isang bagay na hindi naman totoo. Okay? So, religious attitude pa rin yan, mga kapatid. Sorry po sa mga nasasaktan at natatamaan, but that's what the Word of God says, mga kapatid, no? Just expressing what I have learned from the Word of God. So, sa verse na ito, malinaw na binanggit ni Paul sa Romans 16:5 na may revelation of the mystery. Okay, again, ulitin ko, yung revelation ay may narinig na boses at may mga salita clear na dumating kay Paul. Meron talagang exact words, expressions, may faithful word, no? Mga salita na unspeakable words, mga salita na not lawful for a man to utter dahil hindi pumasok, hindi nakita, hindi naisip, hindi narinig ng naisip ng tao dahil yun nga exclusive na revelation kay Paul. Walang nagsalita ng mga ganyang salita at terms before Paul, sa kanya na una. Okay? Yung revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So yung tatlong bagay dito, kung you will go to verse 26, kung paano pagtibayan ng Diyos sa mananampalataya, may gospel, the mystery, no? Revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So verse 26 is, then, but now it's made manifest, and, nandiyan po yung by the scriptures of the prophets. Importante yung ulitin ko, and end. Huwag natin alisin yun. Okay? Tatlong bagay. Ulitin ko. My gospel, ang pagpapatibay. Number 2, the mystery. Number 3, the scriptures of the prophets. Kung susumahin, all scripture. Okay? So yung revelation of the mystery, makikita natin yan sa mga sulat ni Paul. Yung my gospel, yung detalye yan sa mga sulat ni Paul. Of course, may mga cross-references din. Sa pag-aaral ng Word of God, rightly divided, huwag natin kalilimutan na may mga similarities din. Nakikita ko, mga kapatid, observation lang, sa mga dispensationalists or rightly dividers, they emphasize more on distinctions. Well, dapat lang. But we have to carefully consider similarities. Well, we have to remember na yung Kristo na tumawag sa 12 apostles ay the same Christ din na tumawag kay Paul. Wala namang ibang Kristo, mga kapatid. Okay? The same Lord na tumawag. The same person or Christ that died, no? Shed his blood, buried and rose again, bago si Paul, may mga ganyan ng kasulatan. Yun din yung Kristo na yon na namatay, ilibing at muling nabuhay, nagpadanak ng kanyang dugo para sa ating mga hentil. So may mga similarities. Huwag natin sabihin na puro distinction lang. Delikado rin po yan. Hindi po yan ang tunay na nature ng rightly dividing. Yung expression na kingdom of God, ginamit din po before Paul. Church of God, ginamit din po at ginamit din po. So may mga similarities.
Okay, we cannot avoid, but of course, we have to, of course, as our trademark as dispensationalists, show distinctions. Pero ulitin ko, wag nating ibaliwala yung similarities. At hindi naman tayo ililigaw ng mga kasulatan hanggat pinag-aaral natin mabuti, may context naman po yan, hindi po tayo maliligaw. Yun po ang tunay na gagamitin ng Diyos na pagpapatibay sa atin. Okay. Nais ko lang pong tunghayan pa ang ilang mga talata bago po tayo magwakas. Sa Ephesians chapter 3 na kung saan nandyan po mismo, okay, yung patutuo ni Pablo, sulat niya sa mga taga-Epeso at sulat na rin po niya sa atin na extended members ng body of Christ. For this cause I, Paul, verse 1, the prisoner of Jesus Christ, para kanino? For you Gentiles. Tayo po, very specific po si Pablo ang inaadresan Gentiles. Okay? Mga Gentiles na member ng body of Christ. To be specific, hindi po lahat ng Gentiles ay inaadresan dito. Dahil ang kausap ni Pablo, mga Gentiles na member ng body of Christ. Tinawag niya mga saints. Okay? Yan, mga saints. Chapter 1. At tayo yung mga saved by grace through faith na Gentiles. No? Tayo yung mga sealed with the Holy Ghost. Yan po yung mga kausap niya. For you Gentiles. If you have heard, of course, tayo maririnig natin, pero ang unang nakarinig, yung revelation na yan tungkol sa dispensation of the grace of God, yung mystery ay kay Paul. Ito, nakasulat na. And we will go to that, mga kapatid. You heard of the dispensation of the grace of God which is given me. Ewan ko, bakit hindi po ito matanggap ng marami? Yung dispensation of the grace of God ay very clear, word for word, na ibinigay kay Pablo. Wala pong unang pinagkalooban ng pagdi-dispense, pagbabahagi, pagpapalaganap, o pag-administer ng grace of God. Iba po yung the grace of God ngayong but now period. Ibang-iba doon sa grace ng Diyos under the law, or even during the time of Noah, na kung saan unang ginamit ang salitang grace. Genesis 6:8. But Noah found grace. Hindi po dispensation of the grace of God. Iba ang dealing sa kanila ng Diyos noon. Ginudge nga po ng Diyos ang mundo noon po. So merong particular grace kay Noah at that time. Ano po? At of course, ang Diyos din may grace din even under the law. But that is not the dispensation of the grace of God dahil yung law ay naging paraan ng pakikitungo, dealing ng Diyos sa bansang Israel. Yung grace ngayon ay yun din yung paraan ng pakikitungo o dealing ng Diyos sa sangkatauhan ngayon. Sa ating mga Gentiles, ibang-iba, mga kapatid, yung nature ng dispensation of the grace of God. Sa grace of God before Paul in time past, mga kapatid. You heard the dispensation of the grace of God is given me to you word, how that by revelation. So, paano po niya nalaman? By revelation. He made known unto me the mystery. In this context, I believe, no? Hindi po ito pinaniniwalaan ng ilan, mga kapatid, ng dispensation of the grace of God ay mystery. But in this context, it is associated with the word mystery. He made known unto me the mystery, and I believe, sa naunang verse, dispensation of the grace of God. As I wrote afore, gaya na isinulat ko ng una in few words. Dahil nasa chapter 3 na po tayo. 1 and 2 ay tinatalakan na ni Paul ang dispensation of the grace of God. At sa chapter 3, sinulat na niya afore in few words. Okay? At ito na nga, hanggang chapter 6 na kompleto yung kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Whereby when you read kung ano yung kanyang sinulat, pero bago niya sinulat, ay narinig muna niya, tinig ng Panginoon. At may mga words na narinig, exact words. At ito na nakasulat. Whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Okay, hindi po natin babasahin lahat ito and hopefully sa susunod ay itutuloy po natin. Ang punto ko lang sa talatang ito mga kapatid is sa verse 3, how that by revelation. Okay, again, when we speak of revelation, may narinig na boses at may mga salita. Clear words. Yun pong ibig sabihin ng revelation. He made known unto me. Okay? Clear yan kay Paul, no? Ibig sabihin, ang revelation kung gayon mga kapatid ay may malaking kaugnayan. Revelation has to do with God communicating, communicate niya, may boses na narinig, may words na binigkas. Okay, yan po ang revelation. Communicating the message, okay,
Of course, yung message na yan ay, gaya ng sinabi ko, with a voice heard and clear words from the mouth of God, or from the mouth of Christ. Revelation, again, has to do with God communicating the message or the truth unto men. Gaya ng kay Pablo dito sa ating binabasang talata. Of course, sa mga naunang binasa na natin, sila Moses, sila Job, sila David, mga prophets, ganun-ganon, mga kapatid, ang proseso. May narinig na salita, may narinig na boses at may salita, narinig ng kanilang tenga. And then sa susunod ay dadako po tayo sa pagkatapos ng Revelation, ano ang kasunod. Yan po yung ating pag-uusapan sa susunod na linggo, mga kapatid. Bago po tayo magbukas sa mga hindi po nakatiyak ng kanilang kaligtasan, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa huli ang lahat. Kilalanin mo lang ang authority, ang infallibility, ang kawalan ng kamalian, free from errors ng Word of God, at makikilala mo ang Panginoong Kristo bilang yung tagapagligtas. Very clear sa Word of God na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay para sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Minsan lamang po siyang namatay. Once and for all po yan sa Romans 6:10. Once, 2 Corinthians 5, for all men yung kanyang kamatayan. Binigay ng Panginoon ng kanyang sarilang kanyang buhay, a ransom for all, ransom for all. Ephesians, 1 Timothy chapter 2, verse 5 and 6. At meron tayong katubusan, total forgiveness, complete forgiveness, lahat ng kasalanan, Colossians 2:13, mapapatawad dahil lahat ng yan ay pinagbuwisan ng buhay ng Panginoon, ang kanyang dugo dumanak para sa katubusan, para sa kabayaran ng lahat nating kasalanan. Ang ating tagapagligtas, bagamat siya ay nilibing, patunay na talagang siya ay namatay, nilibing, magpapatotoo yung kanyang libingan, maraming saksi, nilibing, pero sa ikatlong araw na buhay, ang ating tagapagligtas ay buhay. So yung kanyang pagkabuhay na maguli, yun ay lisensya, pruweba na yung kanyang kamatayan sa krus ay tagumpay, tinanggap ng Ama. Yung pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kasalanan, yung pagpapadanap ng kanyang dugo, ganap na ganap, kumpletong-kumpleto, sapat na sapat, makapagliligtas sa sino mang nagtiwala at sumasampalataya. Kung kaibigan, kapatid, kamag-anak, di ba tsak? Ngayon ang pagkakataon na magtiwala ka, sumampalataya ka sa Panginoon Kristo, sa kanyang ginawang sakripisyo sa krus, para sa iyong katubusan, para sa iyong kapatawaran, para sa iyong pagtatamo ng buhay na walang hanggan, langit na natirahan. At sa mga anak na ng Diyos, patuloy po tayo mag-aral, member ka na ng Body of Christ, huwag ka magsasawang magsaliksik, mag-aral. Magkipag-aral, mga kapatid, ako, willing na willing ako makinig. May komento kayo, mag-comment po kayo. Kung may correction, tatanggapin ko po, mga kapatid. Huwag po tayo mag-away, huwag po tayo magdebate dahil ang problema dyan, may arrogance and pride na iiral. Pag-usapan natin ng may pagpapakumbaba, kaamuan ng salita ng Diyos, nagtutulungan. Kaya hindi po ako natatakot na magbahagi dahil alam kong nandiyan kayong mga matatapat na nagsasaliksik na tutulong sa akin upang i-correct ako kung may mali, upang lumitaw ang katotohanan mula sa kinikilala nating infallible and authoritative Word of God. Magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat. Bago tayo magwakas, manalangin po tayo sa gate. Dakila ka makampuan, nagpapasalamat sa natapos muli na pag-aaral na yung salita nawa ay naging hamon sa amin o encouragement sa amin ang mga bagay na amin pong natutunan sa iyong salita. At hindi po nawa sumandig sa tao o sino mang mangaral o magtuturo aming paniniwala kundi sa iyong salita lang. Dahil ito lamang hindi pwedeng magkamali. Meron pong natatanging salita mo, Panginoon, na infallible at may authority. Ang iyong mga salita, ang iyong mga kasulatan na ipinagkaloob mo na sa amin. Itong lahat aming pinapasalamatan at aming pong dinadakila ang iyong pangalan, maging iyong salita sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Muli maraming salamat, magandang gabi po sa ating lahat. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ.